So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, ito na po yung huling review natin sa mga request nyo as of the moment. Kasi alam nyo naman, no, lagi ko itong sinasabi sa mga reviews natin, sa mga contents natin na by the month of July, ang tagal ko na sinasabi sa inyo to. Ito na kasi yung plano ko nung pagpasok pa lang ng taon. So yun, for the month of July, ulitin ko lang kasi starting tomorrow, Isabuhay 2015 na yung re-review natin. So month of July, dalawang Isabuhay po ang re-review natin, 2015 at 2014. So sa mga nagtatanong bakit pababa, sa mga bago nating subscribers, inumpisahan ko po kasi yung Isabuhay sa pinaka-latest, no? That time ata 2022 yung latest na Isabuhay din. Ginawa kong pababa 2022, 2021, 2020, 2019, 18, 17, 16 at ngayon 15 and 14 naman yung isasagad natin ngayong month ng July. And yung 2013, which is ayun yung pinakaunang Isabuhay, ayun naman yung iuhuli natin and tatapusin rin natin yon ngayong taon para by next year makababa na tayo sa iba't ibang battle leagues. Marami kasing nagpapa-review ng na mga battles sa iba't ibang liga, no? So yun, tignan natin kung makukuha natin by next year. Pero basta ang pinaka main focus natin is yung 4 major battle raps na nire-review natin, no? Flip top, FRBL, Pulo, Motus, so 5 pala, pati Sunugan. So yun yung 5 major battle raps na nire-review natin. Pero nagre-review rin naman tayo sa 052. Yun yung 052 ba yun? Yung sa Japan, 'di ba? Ang dami na rin nating na-review doon. Ano pa? Bababain natin yung ibang battle rap, huwag kayong mag-alala. Okay? Pero ngayon kasi busy pa sa mga tournaments. So pag nakahabol tayo, walang problema. Masikip lang talaga yung schedule natin by the past 2 years. Alam niyo na kung bakit. Yung 1 up 5 sa FRBL, reviewin ko rin 'yon. So yung Pedestal 3, updated naman tayo doon. Wala namang kaso doon. Yung titulo sa Pulo, re-reviewin din natin yun. So sana starting 2025 natin 'yon. Ma-compact natin lahat ng battles sa titulo, no? So baba tayo ng Pulo sa mga susunod na taon. Ngayon, ito yung huling battle na request nyo. So for the month of June, at next na review natin sa mga request is August na. So tatalon tayo ng isang buwan kasi yun nga, 2015 at 2014 ang re-review natin by next month. Okay, MZite versus EJ Power. Shoutout kay Abu Yus sa nag-request ng battle na to. So ayun, wag natin patagalin kasi ang haba na rin ng intro ko. Let's go. Power. Go, Power. Yo! Yo! Gusto nyo ba na malupit na intro, mga ugok? Big boy na ako, hindi na ako pumipiyok! Yes! Makakabattle na rin ako sa loob ng San Juan Gym. Ngayon mangangalabas sa tong kalaban ko parang mga costume pag Halloween. Eto na pala si MZite, nakakapraning. Kala ko si Fonger kalaban ko kasi walang dating. Kaya wasak tong nakaharang na sa internet lamang matapang. Kung tingin mo, puro patawa lang ako, kaya ako rin sumabay ng teknikalan. May tulog daw ako kay MZite, puta ang dami niyong nalalaman. Oo, may tulog ako sa'yo kasi nakakaantok kang kalaban. Alam mo ba kung anong pinakahintay nila sa yung line? Yung time. Tapos sa akin ka pa makikipagpalupitan ng linya. Wala kang panama sa akin, tanga. Ako sa sobrang lupit ko, napatapik ko sa dibdib si Enigma. Gamit paa. Pinakyut sa 3GS. Ulul, baka pakyut sa 3GS. Dapat hindi MZite pangalan neto. Masyado ang kengkoy. Total pakyut ka namang hayop ka, dapat pangalan mo, Empoy. At kung si Enigma ang presidente ng liga,
Ako ang escort. Kitang-kita naman sa gwapuhan ko, walang ka-effort. Marami na akong babaeng napaluhod dahil sa aking muscle na malsog at katawan ko nahubog at sa sobrang hot ko, pati bahay nyo sunog. Okay, yung alam ko nung mga panahon na to is may pinagdadaanan si MZ kasi nasunog nga yung bahay nila. So hindi ko alam kung ano yung dahilan, pero pero lately ko lang nalaman to, siguro after ko mapanood yung battle na to, or sinabi ata, hindi ko na matandaan kung ano yung nangyari, pero di ko na alam kung paano ko nalaman na even may ganung problema si MZ is tumuloy siya, 'di ba? After ata ng battle sinabi, so hindi ko na matandaan. Pero ayun nga, nasunog yung bahay nila MZ. Wala ng pag-asa to, tadtad na ng tama to, di na sa akin uubray ang mga bara niyang paso. Kaya sa araw ng Pasko, dedo ka sa batang to, pag sinaksak kita sa bewang, doon ka lang magka-aflow. Times 2 ni Makonochi, ako ay ipo-ipo, bigat ay kilo-kilo, lamang ay libo-libo, mapapantayan mo lang yung level ko dito, iho, pag yung pangalan mo, naging EJ Florentino! Okay. Kaya hindik-hindik yung sasapitin mo pag ikaw ay aking naabutan. Kaya kahit hindi mo ko inaanak, simulan mo na ako nataguan. Feeling mo siniswerte ka, haha. Pagpatuloy mo lang yan, kaibigan, di mo na malayan na pinagpapala ka lang ng Panginoon para sa sarili mong libingan. Taugtong laging pabida dito sa aking salita. Yang mukha mong maapal, sarap sampalin magkabila. Sobrang layo ng agwat natin, di naakayanin ng matematika. Bagay lang na nagpa-Christmas rapper ka ngayong Disyembre kasi wawasain lang kita. Kaya match up na to'y masyadong overpower lang hiya. Rumaragas ang mga parira lang, talagang grabe mang giba. Kaya lahat sila mapapatang ina. Oo, darating ang araw na matatalo ulit ako, pero putang ina mo, hating gabi na. Time. Okay, so round 1 ni EJ Power, syempre, andun yung pagiging technical, no? Nagstay siya sa yung second half, no? Yung second half ni EJ Power, nag-focus na siya sa technical side kasi kung hinati niya, no? Kung napansin niyo yung first half, andun pa yung mga jokes, andun pa yung mga kung ano-anong mga kabulstogan ni EJ Power. So andun pero pagdating ng second half, andun na yung pagiging technical ni EJ Power. Doon na siya nag-focus, which is ayun naman yung yun naman yung style ni EJ Power. Pero kayang-kaya kasi ni EJ Power pagsabayin din yung iba't ibang elements ng battle rap kaya nakaka-excite din talaga siya panoorin live. Kaso sabi ko sa inyo, kung napanood nyo yung mga past videos ko, sabi ko sa inyo, June 29, kita-kits tayo doon. Kasi alam ko, diba, Universikulo, no, laban ng isang bracket ng isa buhay. Pero unfortunately, baka hindi ako makapunta kasi wala tayong budget. Ang mahal kasi nung ticket So, sayang. Pero alam ko, uploaded to ng June 30. So, tapos na yung event na yon. Pero sayang, kasi hindi ko makapanood yon ng live. So, sayang kasi initial plan is manood talaga ako ng live, pero I think I can't make it since I don't have budget. So, ayun, sayang. Pero ayun, going back, EJ Power sa round 1, malakas yun. Yung mga lines niya is built talaga para kay MZ. Pero medyo nakulangan pa ako sa power lines or sa haymakers, no. Parang hindi pa enough yun para masabi ko na KO niya or napuruan niya si MZ. Hindi pa, no. Tignan natin yung performance ni MZ, din i-recall natin, no. Then i-power skill natin. Yo, check. Pati yung trahedyang nangyari sa amin, pinipintas mo. Gago! Nasunog yung bahay namin sa sobrang init ng bars ko. Rektahan na! Tinalo ka ni Jonas, nakachamba ka kay Liljan. Sa isang kampyon na naman ngayon, di ba na goodbye Philippines na to? Sabog to sa akin, sakto magbabagong taon. Pero bago yon, nasa yung tagahawak na mic. Huwag mo masyadong ilapit sa kanya, brother. Baka mag-ground ka na lang kasi bigla kapag binalatan ko tong power. Paano mo ako tatalunin? Pogi bars? Titi bars?
O ko yung feeling cute ng 3GS? Naku po, tragis ka. Kung yan at yan lang din ang baon mo, gas-gas na yan. Nung ahon 6 pa, so paano? Anong handa mo? Mga letrang walang kabuhay-buhay malamang. Alam mo, dapat nag-Power Ranger ka na lang nang magkakulay ka naman. Pero bumibitaw naman daw siya ng matalinghaga. Putya, nagbigay pa ng halimbawa. Sabi niyo, mababanaag sa mensahe, malapulubi sa malate, tupok sa akin si kumpare, magulo parang bulbol ni Mark Andrade. Tanga bars. Ulitin ko kung may meaning ba talaga. Sabi niya, malapulubi sa malate. Ay sus, ang haba naman. Basta tanga ka! Tanga! Kaya haba-haba ng sinabi, wala naman palang meaning ang hinayupak. Ganyan talaga kapag puro ka lang papogi, tapos wala kang utak. Bumalik ka na sa probinsya. Bay ng flip-top, ba't wala kang magandang mapakita? Puro basura. Ganyan talaga ang bay sa Manila. Kaya ngayon ka kumasa. Sa shotgun kong dala. Isang shot lang, sa akin ka magpapogi para maklose upang kita. Talagang puputukan ko to. Hindi ka makakaiwas. Kaya matakot kapag sinabi kong yung kargada ko may bulitas. Ano, ganyan ang panatan. Double meaning, simpleng paraan. Mamamatay ka sa San Juan kahit magtawag ka ng santo. Alam mo ko santo? San Juan! Pag sinabi kong magkaka-blackout ngayon, iisipin mo pa ba kung bakit mawawala ng power? Kasi bibinggo ka na! Pag salpukin ng init at lamig, sino unang manginginig? Hindi to pasok sa kokote, pasabog sa pandinig. Sa mga linya mong nahatid ako'y di mo na pabilib kahit kapag bumanat ka, pati daigdig, mayayanig. Pero iba ang nagama, ngayong nakaharap niya na. Ang kalaban mong vapor, mausok bawat buga. Kaya ngayon alam mo na, pagkalaban mo, kampiyon. Tatalunin mo ako, boy, tang ina mo, walang ganon. Okay, round 1 ni MZ. Intense tuloy-tuloy yung performance ni MZ dito. At yung pagiging agresibo, sobrang nagmatter sa battle na to. Sobrang umangat yung estilo mismo ni MZ. Tuloy-tuloy, tol. Ang bilis nga lang ng round niya no? Kasi wala siyang sinayang na minuto, wala siyang sinayang na segundo. Kung kailan siya nag-umpisa, yun na yung hudyat ng okay, tangina, sunod-sunodin ko na to. Ganon yung naging outcome or ganon yung naging result ng round 1 ni MZ. Ayun, technical, no? More on technical, hindi siya nagbigay ng mga jokes na linya, hindi siya nagbitaw ng mahihinang linya dito. So technical na MZ yung nakita natin sa round 1 at sobrang bilis ng round niya. Medyo nakulangan lang ako kasi since ang bilis nga ni MZ i-spit or i-deliver yung mga lines niya. May mga lines na hindi pa nananamnam ng audience or hindi pa nananamnam ng crowd. Hindi ko pa masyadong na-absorb. Ako mismo, hindi ko pa masyadong na-absorb yung pinaka-punchline ng mga setups sa punchline, tapos mag-setup na ulit sa MZ. So, hindi ko pa masyadong na-absorb yung mga bara. May kasunod na naman. So, I think ayun yung nakita kong isa sa mga butas sa performance ni MZ sa round 1. Pero kung overall naman yung pagbabasihan natin, magandang performance, sobrang linis, sobrang well prepared si MZ dito, na even alam natin na may trahedya na naganap sa nung panahon na to sa paghahanda ni MZ, no. Pero para sa akin, yung pagiging technical ni MZ is lumitaw sa round 1 na to. Medyo ang nakita ko lang talaga na butas dito is yung sa sobrang bilis niya, sobrang prepared niya, nakalimutan niya mag-pause sa mga sa mga puntos na kailangang ipa-absorb niya sa tao. So I think yung pagiging well-rounded naman nakuha ni EJ Power yun, kasi sabi ko nga sa inyo, sa first half andun yung mga kalokohan ni MZ, andun yung pagpapatawa, pero pagdating sa second half andun niya yung direkta na EJ Power. So round 1 I'll go for EJ Power sa konting lamang. So I'll go for 8-7 in favor of EJ Power sa round 1. Yo! Eto na ba yung sinasabi niyong higher level na ungas? Walang kwenta tong kabatel, sana nag-rematch na lang kami ni Elkiel sa labas.
Nakinig pa kaming lahat sa'yo, wala ka naman palang magandang sasabihin. Congrats, sinayang mo yung 2 minutes ng buhay namin. Sa wakas, simbang gabi na naman. Trending na naman yung outfit ng putang inang yan. Matanong ko lang, bakit ba ang hilig mo magsuot ng jogger? Ano bang nire-repin mo? 5 seconds of summer? Ako si Boss M-Site, mapagmahal, matibay at konkreto. Pormahan ko, jogger pants, varsity jacket at SpongeBob na sombrero. Para umangat yung hip-hop sa Pinas, alam mo yung pinakamabisang paraan. Mamatay ka na lang! Nung Team SM versus Tyke at Jiklan, may nirebat na nakakatawa tong nerdo. Yung suot daw niyang baal, ginawa niyang kawali, syanse, tsaka kaldero. Bravo! Matanong nga kita, iho, ano ka ba talaga? Rapper o kusinero? Tapos nung laban nyo ni Plasma, may nakakadiri kang rebat na binitawan. Isasangag niya daw yung bulbul ni Flipsy Datuan. Yuck. So gross. Ew. Isasangag mo yung bulbul ni Flipsy Datuan, napakasalaula niyang trip mo. So anong gagawin mo sa akin? Totortahin mo yung burnik ko? Isa lang masasabi ko sa mga rebuttals mo, Chong. Napaka-cheap niyan. Para ang income tax return. Basta may maibalik lang. So anong gagawin mo sa akin? Papaulanan mo ako ng mga rebat? Ha? Yung tipong humahagupit? Eh hindi ka naman makakapag-rebat. Hayop ka kung wala akong linyang malupit. Kaya sige, rebat lang ng Ganda rebat. yun. Lalo mo lang pinapababa sarili mo, bro. Dahil habang mas nagre-rebat ka, lalo mo lang pinapakita sa kanila kung gaano kaganda mga liriko ko. Wala nang remedyo Ganda rin yung mga yun. para niyang gulo-gulo. Kasi kahit anong turo mo sa bobo, hindi na matututo to. Kaya bakit M? Dapat N niya na lang nasa pangalan ng damuhong to, total balu-baluktot naman yung linyang nasa ulo mo. Ako si EJ, dahil bahasang mas mabilis pang matuto kaysa kay Doctor Strange. Subukan mo makipagsabayan, siguradong hindi uubra yung slow-mong game. Masyado ang pasikat, kaya papatikimin kita ngayon ng double pain. Tatapak-tapakan ko lang tong pastar na to. Walk of Fame! Pinagyayabang mo pang nauna ka, wala akong pake. Laas-laas mo magyabang, wala ka nang maipagmamalaki. Bakit? Ano bang maipagmamalaki mo? Yang edits mong bulilit to the max? Nakakahiya ka, Paps? Buti pa si Daisy tsaka si Donald. Ducks. Okay. Kaya naman pala si Angela Mali, tinatawanan na lang tong feeling, Mr. Right. Tang ina daw kasing titi yan, parang bumbilya ng Christmas light. Kaya yung shota mo, ako lagi kinukulit. Eh di pinatikim ko sa kanya yung dambuhala kung tut, ayun, ungol ng ungol yung muret. Sa sobrang sarap ng sex, ari niya punit-punit, kahit wala ako sa FB, nakakita ako ng pepeng pinakamalupit. Magdamag na bakbakan, kaya dinanas namin grabe. Ito lang ang aking masasabi. Rapbe. Siguradong sa akin na yung mga boto ng hurado, mga gagong barumbado, malabo nyo ako na matalo. Wala ka naman panama para ang si Mato Bato, mas may tama pa sa'yo yung mga weeds sa Colorado. Sa akin pa bumangga, hindi ka ba nag-iisip? Paano ka makakapuntos mga linya mo? Pilit kaya lang naman may lindol, umaalog yung daigdig. Kasi sa sobrang gwapo ko, pati mundo kinikilig. Kaya buong sambayanan, pangalan ko ang buang bibig. Kahit na nagbibingi-bingihan ay nakikinig. Sa lupit ng flow ko, marami ang bumibilib. Ultimo, si Poseidon napapatapik ko sa dibdib. Mga pinugutan ko ng ulo ay napapailing ko. Lunod ka sa yung dugo. Pag ikay nagmalalim bro, tuloy-tuloy momentum ko. Kaya malabong mapahinto, mawawalan lang ng power pag nagdilim ang paningin ko. Kaya kalaban ko ngayon, basag-basag na yung bungo, bali-bali na yung buto, kalat-kalat pa yung dugo. Kaya tandaan nyo to at sa okote ilagay. Pag full charge lagi ang power, imposibleng mamatay. Power! Pinaon na kita ng husto, huwag ka nang magmataas. Makipower ka na lang nang may masabi ka naman na malakas. Time! Power! Tang inang yan, grabe. Powerful na, sobrang powerful ng round 2 ni EJ Power, men. Lakas nun. Ganun pa rin no? Mas pinalakas lang or mas evolved lang yung round 2 ni EJ Power compare sa round 1. So, ano yung comment ko sa round 1 ni EJ Power? Yung pagiging well-rounded, no? Yung first half,
more on jokes, yung mga kalokohan yung mga pangingengkoy, kalokohan ni EJ Power, nandun nakapaloob sa first half. Then second half, technical, 'di ba? Sobrang technical ni EJ, pa pinakita niya tayo ng pagiging technical. Round 2 ganun pa rin. Well balanced pa rin, sobrang balance pa rin ng rounds ng round 2 ni EJ Power. Andun pa rin yung jokes, andun pa rin yung bars, 'di ba? Pero kita nyo yung pinagkaiba ng performance ng dalawang MC. Kung napansin nyo ano ko na sa inyo, isingit ko na dito. Even hindi pa naman nag perform si MZite. Singit ko na dito based sa performance ni MZite sa round 1. Kung napansin nyo, si EJ Power, kada may mga malalakas na suntok siya, nagpo-pause siya and pinapa-absorb niya sa crowd, sa nakikinig, sa nanonood, yung pinaka-punchline or yung pinaka-haymaker ng linya niya. 'Di ba? Pagka setup pagka spit niya or pagka-deliver niya ng punchline, nagpo-pause siya ng konti. Tapos sinayaan niya muna matapos yung reaction ng crowd, then saka siya papasok ulit. So malaking malaking factor kasi yon. Syempre madadama ng manonood or ng crowd yung pinaka punchline ng obra mo. So malaking rin yon. Malaking factor talaga yun na mananamnam nila yung pinaka punchline. And para sa akin sobrang effective nun. And isa pa, ang ganda nung flow, ang ganda nung mga direct punches niya kay MZite. Overall, ang naging maganda yung performance ni EJ Power, and sobrang laki nung tinalon ng performance ni EJ Power from round 1 to up to this point na round. And ayun, ang ganda nun. Nalakasan ako doon, na gustuhan ko yung pagkakasalansan ni EJ Power sa round 2. Ang ganda ng performance, sobrang balanse. Ang ganda nun. So, MZite, pakinggan natin. Alam mo, kesa mag-rematch kay ni Elkel, nagustuhan ko yung yung mga punto niya, especially sa mga rebuttals na style, which is style ni MZite talaga, yung mga rebuttals. Parang bin-breakdown niya yun 'di ba? Bin-breakdown niya yun ng kahit konti, na mag-rebut ka lang, parang sinasabi mo na nabubuo yung rounds mo dahil sa mga malalakas ko na linya, 'di ba? So ganun parang tinatrap niya si MZite sa part na yon, and ang galing, ang ganda nung construction ng round 2 ni EJ Power. Powerful, sobrang intense nun, sobrang lakas nun para sa akin. alam mo, kesa mag-rematch kay ni Elkel, umuwi ka na lang sa bahay nyo. At least ako, 2 minutes mo lang sinayang ko, ikaw sinayang mo tamod ng tatay mo. Dapat pinutok ka na lang daw sa kumot. Tapos yung mga sulat mo papalpak, gago, namamatay ang full charge kapag binabagsak. Sino nga ba si EJ? Tignan natin kung magaling ba talaga. Panisang galaw ang breezy sa tunay na Hokage. Fuck, ganun. Shit happens. May nadagdag pang rap, be. Yun ang mga linya niyang kilala. Malupit naman pala. Kumbaga sa suntok, may jab, straight, hook. Kaya naman pala trending bawat linya kasi ghostwriter niya, Facebook. Alipin ka ng social media, nakaw linya, na kapag internet lang, feeling mo buong mundo na nalibot mo. Gago, pinapaikot ka lang ng mundong pinapaikot ng mga katulad ko. Tapos pogi daw siya. Fuckboy. Aba, mainam. Sa sex, may twosome, may threesome. Tapos siya, handsome. Hoy, handsome. Tigil-tigil ang mukha ka, fuckboy mo. Huwag mo nga kami gawin tanga. Siguro kung may mattress din yung palad mo may family tree ka na. At pag-usapan naman natin yung bunganga mong puro kabastusan. Taba nga ng utak mo, puro ka naman kababuyan. Kaya yung mga sulat, walang laman. Taba, utak, baboy, walang laman. Mga bastos, hindi lang sa battle, pati sa mga lumalabas na kanta. Ano, ganyan na ba ang hip-hop? Ikaw, ano pa kayo mo dito? Gawing porn site tong flip-top? Huwag mo nang itangge. Napaka-hipokrito neto. Ito yung tipo ng taong bastos sa kapwa, tapos gusto nire-respeto. Para saan? Sa simpatsya ng tao? Sa isayo na yan. Mukhang matagal mo nang hinihiling. Pero sa akin, kahit walang nakatingin, #Marcos, palihim kitang ililibing. Pinagalo-halong Andy G, Shernan, Sinyo at Saito. Pinag-aralan niya na maigi. Sige, kubrahin mo na lahat. Basta ako sa paggamit ng estilo, makasarili. Kasi yung style niya,
magla-line bite sa net o di naman kaya stolen quotes kaya puro easy to get parang exam na open notes tapos laban sa akin? Baka nakalimutan mo sa flip-top, tinapatan ko na si Baki. Kaya basic ka na lang. Dribbling di Sakuragi. Kinusinti lang to ng mga tao. Kaya feeling niya lyrics niya ihalang, yung mga bara mo sa sobrang generic, pinamimigay na lang. Kaya itong idol nyo, peke, namayasa porket hindi pinupuna. Kaya malas-malasan mo lang minsan pumapatol ako sa tanga. Okay, so matamlay talaga yung performance ni MZite sa battle na to. So, ayun, hindi talaga ito yung MZite na although prepared na MZite to, pero I think sa sulat is parang since alam ko nga na may nangyaring trahedya dun sa nagkaroon nga sila ng sunog, 'di ba? So, hindi ko alam kung bago magkaroon ng sunog sa kanila is tapos na ba siya magsulat or hindi pa, kasi parang habol na lang yung mga sulat niya dito, hindi ganoon ka powerful kumbaga tinapos na lang niya talaga yung first parang tinapos na lang talaga ni MZite yung sulat niya na hindi ganoon ka destructible, no? Kasi syempre kilala ko naman si MZite, ilang beses na natin siya na review bago pa dumating yung battle niya kay EJ Power, 'di ba? Alam na natin na malakas talaga si MZite in terms of mga punchlines or haymakers, pero nawalan talaga ng effect ng parang ineffective talaga yung style na ginagamit ni MZite dito against EJ Power, na hindi naman ayun yung inaasahan ng marami or ng karamihan, 'di ba? Kasi parang syempre dikdikan na battle yung inaasahan natin nung panahon na to, pero I think yung first 2 rounds is naging malayo yung agwat, especially round 2 na bibigyan ko ng 10 points si EJ Power, which is na-explain ko na sa inyo. Then round 2 naman ni MZite, pantay kung ano yung pinakita niyang performance sa round 1, ayun din yung pinakita niyang performance sa round 2, and ang bilis talaga niya mag-deliver. Kumbaga parang alam mo yun, yung kaya niya binibilisan kasi ko lang naman to, perspective ko lang, kasi kaya mo binibilisan yung perform kasi ayaw mong makalimutan yung kasi nung nag-aaral ako, nung kapag may mga sabayang pagbig, hindi naman sabayang pagbigkas, yung kapag may mga i-memorize ka tapos i-spit mo siya sa harapan, ako kasi binibilisan ko yung pag-spit ko para hindi ko makalimutan yung mga verses or yung mga kinabisado ko na linya. Ganun ako So, parang nakikita ko lang din na ganun yung ginagawa ni MZite, na binibilisan niya lang yung pag-perform para hindi niya makalimutan yung mga next na lines, kasi nga siguro gahol na siya sa pag-prepare sa sa battle na to. So, ayun, hindi ito yung MZite na inaasahan ko. Bitin sa mga punchlines, bitin sa mga punto. I think yung round 2 hindi ganun ka tumatama kay EJ Power. So, ganun ko siya nakita. So, ayun, 7-7 para kay MZite sa first 2 rounds, 14. Kay EJ Power naman 8 tapos 10. Malaki yung agwat ng round 2. So, it's 18-14. Up by 4 points si EJ Power, round 3. Yun, ganun lang naman yan. Yo, game. Round 3 na, tangina! Ano mga ibabanat mo sa akin, Repa, na arsonista ako ng sunugan at meron akong hawak na umaapoy na espada? Yan ang napapala mo kakanood ng Encantadia. Ba't pa kasi sinilang ka sa mundong to? Naiirita ako. Sana naging diamante na lang airmats mo para kiki ng ina mo. Gusto mo bang marinig ng masakit na salita? Isa buhay tournament. Sali ng tournament, wala namang palag. Kung si Batas 2 times champ, ikaw 2 times laglag. Ayan. Nagse-celebrate kasi. Ayan, tangina. 2 times laglag pero 2020, tangina, anong taon to? 2016 to. So nagbilang lang ng 4 na taon si MZite dito. Nagkampiyon na siya sa lahat ng tournaments ng flip top. 2x2, isa buhay, tryouts, no, yung
Basta yung tryouts. Hindi ko alam kung yung process of, ano ba yun? Di ba? Yung may, basta yung may beat. I think yung may beat yun eh. 2 times laglag. Ayan. Nagse-celebrate kasi agad at nagyayabang. Pagdating sa tournament, nga naman. Kumbaga para ang nagbukas ng lalagyan ng ice cream tapos tilapia yung laman. Mayabang. Matanong ko lang, bakit ba hindi ka marunong lumugar ng maayos? Ano ba yung M sa Mzite? Marcos? Sabi niya pa dati, di niya daw kailangan na flip top, nag-aangas pa to. Wala daw siyang mapapala sa liga. Gago yung liga yung walang napapala sa'yo. Di ba? Ano bang pakinabang nito, Enigma? Mag-spit ng mga gamit na linya? Ang matalo ako'y suntok sa buwan sa tanghaling tapat. Binanat na ni Zero kay Sak Maestro. Sulat mo na pagkaamalang freestyle, freestyle ko na pagkaamalang sulat. Binanat na ni Sayad kay Zaito. Bagay lang na naging champ ka kasi nakilala ka lang sarap in every bite. Talagang nakakasira ka ng vibe. Todo bigay ka pa mag-perform, naaw lang naman pala mga ini-spit mong lines. Total magnanaaw ka naman, tangina mo, mag-admin ka na lang sa Filipino Vines. Pero wag kayo. May sarili naman siyang lines. Na Yun. pwede niyang ika-proud at may pagsisigawan pa sa crowd. Oo Alam nga niyo lang. kung ano? My name is M. Sight and there's only one name you can found. You can found? Kung wala tayo na you can found ng puta. Ba't ba ang hiling mo sa past tense? Di ka pa inikilabutan? Kaya naman pala si Christine De Jesus, di niya makalimutan. Sobrang hilig mo sa past tense, kaya hindi ka advanced na rapper, Dudong. Kasi yung you can found mo na mismo ang patunay na hindi mo kayang maka-move on. Tangin nang yan. Time, mother... Okay, naglabas ng cellphone si Mzite. So, naalala ko tuloy yung laban niya kay Plasma. Ay, kay Plasma. Kay MR. Fuckers. Tangin na isa lang kalaban mo, tapos motherfuckers. English pa more, Mr. Gabriola. Pa-English ka pa, bobo ka naman. Sino ka? Si Jessie Mendiola? Ang gago. Sa mga past lines mo, pinatunayan mo lang na yung kokote mo, palpak. Yung crowd inantok sa kanya kasi sobrang boring lumapag. Yung mga corny mong attack, wala kahit konting tumatak. Kung sa plasma nga, hindi ka umubra, paano pa kaya sa solid sumapak? Di mo kayang ilagan mga punches ko, kaya wag ka nang tumapal. Kamay ko, tawagin mong ani. Gawa sa batong bakal. Siguradong mayayanig yang ulo mo pag tinamaan ng malatander kung kamao. Para ang si Harry Potter, magkakakidlat ka sa noo. Sabay bunot sa argada, tutal sanay sa hugutan. Mga bala kong bumibisita, ikaw ang tutuluyan. Ratatatatatat mula paa hanggang ulunan. Para ang si Angela Malit, ang sarap mong putukan. Kaya inayos ko na tong liga. Wala nang kontrabida. Ngayong gabi, pinabagsak ka ng power. Parang si Claudia Buenavista. Kaya ang mas gwapo, mas matalino, at mas mahusay ay ako. Hindi kita hihilain pababa, gago, mas angat ako sa'yo. Cute ka lang, di mo yan kinalamang, sana iyong napagtanto. Tandaan mo, nasa Manila ang bay at ito ang daungan ng mga barko. Wala akong tinitira, sakim na kung sakim. Puro 3GS na lang ba nakalaban? Hindi ko na maatim. Aning masabi ko yung susunod na makakalaban ko magaling. 3 3GS na pinapatay ko, sawa na akong lumampaso ng squatting. Tong ina. Alam mo, Aray. Okay, so I think yung battle nat sa round 3 is parang formality na lang kasi first 2 rounds malayo na yung naging agwat ni EJ Power dito. And hindi naman naging dragging or hindi naman naging mahina yung pinakita ni EJ Power sa round 3. Malakas pa rin yun kung tutuusin. And para sa akin malakas yun. Malakas na ang ganda nung construction pa rin, ang ganda pa rin ng latag. Pero siguro para sa akin ang pinakamalakas na round ni EJ Power is yung second round. Pero yung yung second round yung pinakamalakas na round ni EJ Power para sa akin.
pagdating sa round 3, medyo bumaba ng konti. Ng konting-konti lang. May hinanap lang ako na katulad ng performance niya sa round 2, pero natapos na yung buong round 3 ni EJ Powers, hindi ko yun nakita, no? Pero mas malakas naman yung round 3 ni EJ Power compare sa round 1 niya. So ayun lang, halos same lang naman yung maging explanation ko. Sobrang balanse ng pagkakalatag ni EJ Power sa mga verses niya, punchlines, haymakers, jokes, ganun eh, 'di ba? So yun, round 3 M-Site. Alam mo, bukod sa mga battle mo sa flip top, wala akong kinuha na info. Gusto ko sana panoorin yung mga laban mo sa World War. Kaso ayoko makita si Nico. Tsaka kung baka ano-ano lang ang mga pinagsasasabi mo. Para ka eleksyon sa Amerika eh. Wala akong paki sa'yo. Eh ano kung marami ka na nasipak? Rason na ba yon para magpakul? Putangin mo pala, ikaw nasuki ng ispakul. Poser ang puta. Sagad ang pagiging huwad. Baka susunod, sasabihin mo, kaya mo nang kumantot ng hindi nakahubad. No, 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 no. At sa sobrang pogi mo, yung mga bars mo, ayaw ka nang iwanan. Timang, ano nga ba ang katotohanan? Talagang hindi ka iiwanan ng mga bars mong wala namang patutunguhan. O di ba walang ganong nakakuha? Walang ganong palakpakan. All 3 rounds para kang dinaanan ng 3 higante, binaong ka ng 6 na talampakan. Ako'y Bisaya na taga-Pasig, laban sa taga-Bataan. Alam mo na siguro ang nangyari na to. Pasig, Hindi kasing Bataan, haba okay? ng traffic namin yung pasensya ko sa'yo. Kung magpapakatipsi ka, mamamatay ka sa gym. Kung magpapakasinyo ka, mamamatay ka sa gym. Tila humabol sa undas ang iyong katapusan, di mo na mababalikan. Sa bagay, ano bang ginagawa kapag may power? Di ba pinagkakapihan? Kaya ngayon, checkmate, walang galaw. Yung utak na malikot, stranded. Basang-basa ko na estilo mo. Masyado ka kasing open-minded. Tapos laban sa akin? No, sige, kahit maglaban tayong preparado o wala akong practice, ang timano tatanggap ka na magkabilang 45 sa batang 90s. Kalalabas pa lang ng poster, talo na agad ako. Mahirap talaga pagkalaban mo patok sa masa. Oo, totoo. Kasi hindi daw akmasa tulad ko na sa battle nagseseryoso. Alam ko komedyante ka, pero hindi na ako natutuwa sa'yo. Bitin ba yung linya ko? Talagang sinadya ko yan para pasalamatan ko kayo. Maraming salamat sa mga tao, kay Boss Enigma. So sana mag-back out, kaso nahihiya ako sa inyo. At saka sa mga kapwa ko MC, alam ko lahat tayo may problema at sinusubok ng mundo. Pero sana wag niyong gawing dahilan yung problema niyo para hindi maganda sa labang to. Ayun, so sabi ko sa inyo, sinabi ni dito ko pala nalaman kasi in the end naman sinabi naman yung naging dahilan eh. Kaya siguro ganito lang yung naging handa ni M-Zite, no? Kasi kulang na kulang talaga. Hindi talaga to yung M-Zite na inaasahan ko since napanood na nga natin si M-Zite before Ahon 7, 'di ba? May mga battles kayo na ni-request, 'di ba? So I think 2015 pababa yung iba doon. 'Di ba? So ayun, hindi to yung M-Zite na ina-expect ko, 'di ba? So kulang talaga sa punchlines, haymakers, mga wordplays, kulang. More on technicals yung ginawa ni M-Zite dito, which is hindi naman naging effective compare sa mga technicals at pagiging well-rounded ni EJ Power. So ayun. 7 points pa rin ang ibibigay ko kay M-Zite dito. So 21 points for him, then 9 points kay EJ Power since hindi nga, para sa akin hindi nga naging same ng performance ni EJ Power yung round 3 niya kung dun sa round 2 na, which is yun yung pinakamalakas na round niya para sa akin. So 8, 10, 18 plus 9, 27. So 27 to 21, up by 6 points all 3 rounds, EJ Power. Round 7, M-Zite versus EJ Power. Maging ayos pang beses para sa kanila pareho. At hindi sa disclaimer o anuman, pero gusto ko lang magbigay ng special shoutouts kay M-Zite. Nasunog lang yung bahay nila nung isang linggo lang. Kaya kumbaga nandito pa rin siya, binigay niya pa rin lahat. At napakalaking bagay nun na hindi ko masasabi para sa ibang MCs na hindi naghahanda. Kaya malayong shoutouts kay M-Zite. Mag-i tayo sa papers para sa kanya.
Hindi biro yan. Sana magka-fundraising tayo para kay M-Site. Ang bota ng Horado, 5-0 para kay EJ Power. Shoutout sa M-Site. Palakpakan po natin si Sir M-Zite. Yun. Maraming salamat Sana sa inyo. tularan na lahat ng MC. Di ba na natalo, basta hindi nag-choke, tsaka naganda. Naganda kahit alam natin may pinagdadaan sa buhay. Yun. Yun. Dorado Boys. Sir Perez, tsaka sino pa ba? Danger Zone, tsaka si Jonah May Belazon. I love you. Judges. Ayun, so yun nga, dito ko pala nalaman, no, after ko mapanood yung battle na to. Napanood ko na yung battle na to. Ito yung pangalawang battle na, ito yung pangalawang beses na mapanood ko tong battle. So, yan. Kaya ko pala nalaman na nasunog yung bahay nila M-Site nung time na ito. Patas, pinili ko si EJ Power. First round, parang dikit, medyo tie. Second round, binigay ko kay M-Site. Third round, binigay ko kay EJ. So, alam mo yun, halos pantay lang. Siguro mas taste lang siguro. So, yun, binigay ko. Pero shoutout kay M-Site, sobrang solid. Ramdam ko, tsaka yun nga, yung pinagdaanan niya itong lumipas na ilang araw. So, respect, pare. Tsaka kay Sammy. Shoutout kay Sammy. A-pop, pricing, binigay ko kay AJ. Actually, dikit all 3 rounds. Pero first round binigay ko kay M-Zite dahil doon sa extrang puwersa sa round na yun. Okay. Malakas yung ginawa ni EJ. Round 2 kay EJ. Round 3, dikit din. Medyo natulugan sa M-Zite. Pero syempre kaya nga may judge para masilip yung mga slept on lines. Sobrang solid pero mas malakas yung... Medyo nabitin ako kay M-Zite nung round 3. Yes. Mas malakas yung tapos ni EJ EJ Power sa Power. round 3. So, yun. M-Zite round 1, EJ Power 2 and 3. Yo, Delo, binigay ko kay EJ Power kasi gusto ko yung gigil ni M-Site pero EJ Power mukhang mas preparado. Yung kay Jesse Mendiola, mabait yun. Basta yun. Pero M-Site okay. Props kay M-Site, grabe yung pinagdaanan niya eh. Hindi ko kaya yun. Pero EJ Power nang ibabaw. Bale, binoto ko round 1 si M-Site. Mas ano siya, malakas siya doon. Yung bars niya, mas technical. Mas gusto ko technical talaga. Pero round 2 at 3, yung si EJ Power, witty, tapos ano rin biglang naging complex din yung baran niya Si M-Site naman parang gumanon Pero props pa rin kay M-Site. Pero EJ Power. Yo, binoto ko si EJ Power. Binigay ko yung round 2 tsaka 3 sa kanya. Yung round 1 para sa akin kay M-Site yun. Malupit na laban. Congrats. Okay, so wala na masyadong breakdown yung mga judges natin doon. So I think hindi na rin natin patatagalin tong post-battle comment natin sa vid na to. And I think na sabi ko naman halos lahat ng mga gusto kong sabihin sa battle habang naglalaban sila. So ayun, shoutout kay Abu Yus sa nag-request ng M-Zite vs EJ Power. And sana nagustuhan mo, sana mapanood mo yung battle at yung review ko na to. So kita-kits tayo July 1, 2015. Start na tayo ng 2015. Isa buhay. Okay? So I'm excited sa magiging run natin doon. Okay? Kita-kits tayo doon mga kumag. Shoutout.